So, isa sa mga palagi yung tinatanong ha, ano yung pinaka madaling applyan na loan app na buong natatanggap at legit? Guys, take note ha, pag masyadong madali na halos marami yung naa-approve, guys, meron niyang kapalit. So, mataas yung kanyang interest. Anyway, so since tinatanong niyo ako guys, I'm going to give you 3 loan platforms na madaling applyan, konti lang yung requirements, valid ID lang, at buo pong natatanggap. Pero dapat kilalanin niyo siya guys ha. And since this video is just a list, a summary of these 3 loan apps, I'm inviting you to watch the individual videos. Nasa description box po yung link. Hindi po yan all the links ha. Links lang to the individual videos na nagdi-discuss ng mga loan apps na babanggitin ko dito in detail. Hello everyone! Welcome back to my channel. At dito, pinag-uusapan po natin yung mga loan apps. Kung saan yung legit, ano yung iiwasan, ano yung pikit mata ka na lang guys. Because knowledge is power. And the more na kinikilala natin yung mga loan apps na to, the better. Gamit natin sila as a tool. Hindi yung tayo yung alipin sa kanila. So bago po kayo dito sa channel, subscribe and hit that bell notification button kung ito po yung mga bet nyo mga topics. Anyways guys, this video is not sponsored. And guys, again, yung pinakamadali, yung walang masyadong requirements, isang valid ID lang, buo at so far, rehistrado naman. Pero bago, kung bet nyo yung lipstick na gamit ko guys, ito po siya oh. From Revlon. Ayan siya. Ganon. Again, from Revlon. At ito po yung gamit ko ngayon. Just so you know. So, wag na natin patagalin pa guys. Ito yung tatlo. Okay, tatlo. I'm not saying na gusto ko yung mga loan apps na to. I'm just answering your question. Guys ha, don't say it and warn you. Kasi pag sinabing napakadali ha, meron talaga yung kapalit. There's a catch. It's a trap. It means na medyo mataas din yung interest. So, loan app number 1 and that is Peso Loan, na under sa kay Masaganang Buhay Financing Corporation. Pwedeng ma-download sa iOS, App Store, pwede rin sa Play Store. At nagpapahiram po siya ng up to 100,000 pesos. Kabilang po sa mga list of recorded online lending platforms na makikita mo doon sa SEC na website. Technically legit. Permitting entity sa CIC, itong si Masaganang Buhay Financing. Kaya dapat guys, careful po tayo kapag meron po tayong loan or records sa loan app na to. Tagal ko na guys na hindi po inuutangan yung loan app na to dahil grabe yung interest niya. Buo nga siyang matatanggap and yung credit limit ko dito ha, imagine nasa 80,000 pesos na at kung iti-take ko yan buo. Walang kaltas. At may pa-terms po siya. Pwede kang pumili ng up to, 4 terms, 5 terms. Pwedeng 7 days apart, 14 days apart. Pwede rin ang malaki yung interest guys. Dahil parang ini-extend niya talaga yung calculation ng interest. Doon kasi siya kumikita. Yung loan app na to, kahit na sinasabi niyang up to 100,000 po, yung pwedeng ipahiram, expect ka na doon ka magsisimula sa mababang amount, especially kung first time mo. I started with 5,000 pesos. May pa-terms nga siya, pero ang mahal, every installment ganito po. Kaya parang lumabas na parang 7,000 lahat yung nabayaran ko at the end of my term. And every time na nagre-renew po ako, guys, tumataas po. Pero dapat pinag-iisipan siya bago mo i-grab yung loan. Siguro kung emergency at wala kang matakbuhan, okay na rin to. Kaysa umutang ka sa kamag-anak, Hindi ka na nga pinautang ng kamag-anak mo. Ipagkakalat pa sa buong yung angka na humihiram ka. O, diba? Kung talagang interested kayong mag-loan sa loan app na to, and don't say it, then warn you. Medyo marami-rami rin yung tinatanggap niyang ID kasi kasama na doon yung UMID, SSS, drivers, PRC, passport, pag-ibig, GSIS, national ID or PhilSys, voter ID, postal TIN, tsaka PhilHealth. Hihingi po ng 3 contact references. Now, piliin nyo ng mabuti kung sino yung contact reference na ilalagay nyo because there's always a risk na maaari silang tawagan in case hindi kayo sumasagot or hindi kayo makabayad. So, choose wisely. Nasabihin mong unemployed ka or housewife, maaari siyang mag-approve, guys. Guys, like I said, this is just a summary. Kasi sinasabi ko mataas talaga yung interest niya. But if you really want to see a breakdown of this the interest na charge yung Peso Loan and an example kung paano siya bayaran, you can check my individual videos about Peso Loan at meron po tayong link sa description box, but that is not an all link. Anyway, so let's now proceed to the second loan app at na-review ko na rin siya recently and that is Mega Peso. I am surprised na itong si Mega Peso na under sa kay Saymarge ay both nasa Google Play Store and sa iOS App Store. Maybe that is because na registered po siya sa SEC, List of Recorded Online Lending Apps or Online Lending Platforms. Technically, it's legit. Huwag nyong utangan yung loan app na to unless emergency. Last time may loan ako dito ha. Buo ko siyang natanggap, okay? Buo ko siyang natanggap which is good. Pero kailangan ko siyang bayaran in
14 days. I-percent niya na may terms siya o kaloka siya. Kala mo terms talaga. First mong due date is bayad na yung loan mo kasi yung second tsaka yung third is more of like interest. Pero nung na-approve ako guys, kung natanggap, pero nagulat ako kasi yung 1,000 na loan na yan, babayaran ko siya sa loob ng 14 days, 1,400 plus. And ang taas ng interest niya ha, for a loan na nagsasabing legit. Kaya pag-isipan nyo ng mabuti bago nyo utangan yung loan app na to. And then, binayaran ko. My second loan, naging 2,000 pesos. Pero meron akong horror story dyan, guys. Nung siningil niya na ako, guys, may tumawag. Hindi ko nasagot kasi nasa banyo ako, guys. Yung ginawa kong reference is my other number. Doon siya tumawag, guys, sa isa kong number. Quote-unquote reference ko. Assuming siya, ha? Parang ang sungit po ng agent. Nag-aalok siya na pag nagbayad daw ako, pwede ako maka-loan ulit ng mas mataas na amount. Sabi ko, ay wag na. Inaway ako guys. Sabi, ba't ganyan ka magsalita? O bakit? Pag tinake ko ba dahil nag-explain ka ng promo, ikaw ba yung magbabayad? Siyempre, pinag-iisipan yung utang, diba? For the amount na 1,000, ako kayo umutang sa loan app na to. Nung nag-offer na siya ng 4,000 pesos, ayoko na. Ayoko na nga guys ng dahil dun sa experience ko sa agent. Pagkatapos, ayoko na rin ng dahil sa taas ng kanyang interest. So, ayun mga guys, kung gusto nyo ha, kung gusto nyo, I'm not saying na go, pero kung napag-isipan nyo na gusto nyo talagang sumubok sa loan app na to, kayo kaagad maniwala dun sa 91 or 180 days na yan. Because guys, hindi nyo yan ma-achieve. Mga tanggap nyong valid IDs is National ID, Postal ID, SSS UMID, Passport, Driver's License, Voter, TIN, Pag-ibig, PhilHealth, PRC, pwedeng electronic version ng National ID nyo, pwede rin yung physical. Think twice, think thrice, many times kung talagang gusto nyong lumapit sa loan na to because yun, hingi po siya ng selfie, picture ng ID, 3 contact reference guys. Isa doon is ako at nasagot ko. So, kaloka siya. Hindi ko lang nasagot yung tawag niya. Tumawag na kaagad sa reference. Naku, nakakatakot pa ganyan. Huwag naman ganun. Hindi ba nila iniisip na baka nasa banyo lang? Anyway, so kahit na nasagot na, okay, tumawag pa rin siya ilang beses sa araw na yan, the day before your due date. So, binayaran ko para tumahimik na siya. Yung first time ko nag-apply dito, ang tagal. Hindi po 5 minutes yung review process niya. Naku, sumobra. Ang tagal guys, hindi 5 minutes. Pero yung mga succeeding loans mo naman, mabilis mo naman siyang natatanggap. Yun nga lang yung first time, medyo maghihintay ka ng konti. So, ayun guys, si Mega Peso ha, para sa akin, no go. Doon na tayo sa third. Wala on my list. Again, hindi po to recommended. Pero dahil tinatanong nyo ako kung saan ba pwedeng umutang ng mabilis. Like, mabilis. Konti lang yung requirements. Marami po yung mga IDs na tinatanggap. Well, highly promoted by Ola Linkers. Yung mga may link na nag-iinganyo na umutang kayo dito kay OLP dahil yung first loan daw ay 0% interest at maaari kang humiram ng up to 7,000 on your first loan and then 20,000 pesos on your succeeding loan. That 0% interest on your first loan, it's a trap. Kala nyo, makakahiram kayo ng 7,000 pesos kung first time nyo. Most likely, magsisimula po kayo sa 1,000 pesos. Napakapala isipan para sa akin kung bakit nakalusot yung loan app na to. Nasa list of recorded online lending platforms po sa SEC at pwede siyang i-download sa App Store, sa Google Play Store. Lagi pa nilang sinasabi na kung ayaw mo mag-download ng app, pwede ka mag-apply sa website. Of course, sasabihin nila pwede ka mag-apply sa website. 0% interest dahil may commission sila. Time na may na-approve. Pero guys, pag-isipan nyo bago kayo lumapit dito sa kay OLP. Mahal po ng charges niya. 15% yung service charge. Yes, mo siyang matatanggap at pwede kang umutang ng up to 20,000 pesos. But usually, tumataas yung credit limit mo pag sinasagad mo siya So, pwede kang pumili ng 7, 15, 20, 30 days to pay, but the longer your term is, kung sasagarin mo yung 30 days or kung mag-offer man siya sa'yo ng installment, guys, ang mahal ng interest at akala nyo 15% lang? Hindi. 15% kuno. Pero guys, may idadagdag siya. Meron siyang electronic doctor, meron din siyang loan guarantee. Para kunyari, meron kang ganito mga benefits. But for me, it's a marketing BS. Lumalabas na yung babayaran mo is 30% or even more. Now, kung payag ka sa ganong mga fees, yung first loan mo, 0% interest nga, pero may kaltas ha, yung processing fee. Merong ganon kasi, say for example, 1,000. Kakaltasan nyo yung 45 yata, kaya yung matatanggap 955 na lang. Pero on your succeeding loans, yes, buo siyang matatanggap, pero papatayin ka niya sa fees. Kaagad mo siyang matatanggap ng buo kung babayaran mo yung mga fees na yan, napahirapan yung pagtanggal. Wala ka naman talagang benefit na makukuha dyan sa mga additional fees na yan Nako,
nakakaloka siya. Tapos medyo makulit siya ha. 5 days before your due date, makakatanggap ka ng robocall, text, email, everything. And then non-stop na calls. Note down nila sa system kapag nasagot mo yung call nila. Pero kung hindi mo masagot, ako parang every 5 minutes tawag sila ng tawag ha. Anyways guys, pag-isipan nyo, pwede nyo namang tanggalin yung additional fees niyan. Kasi meron po siyang meron kang i-click dyan sa app na pwede mong tanggalin kasi meron siyang, yung parang demo. Parang it doesn't make sense to me at all. So, kung patatanggal mo yung loan guarantee niya tsaka electronic doctor, maghihintay ka ng 7 days bago mo matanggap yung loan mo ng buo. What's the use of calling it an instant loan platform if pag tinanggal mo naman yung mga additional fees, maghihintay ka naman ng 7 days, ha? So, ayun. And seryoso siya. Maghihintay ka talaga. And for me, it's not worth it. Again, this is just a summary, guys, because I've discussed these loan apps in detail. So, ilalagay ko na lang mga links kung where you can learn more about these apps. Kasi, di ba, tinatanong nyo ako, Ate Red, alin ba yung mga online loan platforms na napakadaling applyan? Hindi humingi ng payslip, tulad ni Bilis, and other loan apps. Marami yung IDs na pwedeng isubmit, like PhilSys, PhilHealth, tumatanggap sila. But then again, guys, before I let you go, tandaan nyo to, pag masyadong madali, may kapalit yan. And in this case, it's the interest or the service fee na mataas. So dito kay OFP, yung mga IDs na tinatanggap niya kasama si driver's license, PhilHealth, PRC, UMID, PhilSys, SSS, Voters ID, Passport, Postal ID, and TIN. Anyways, yung loan app na to, pwedeng bank, pwedeng e-wallet. So, yung kailangan mo na lang gawin is pag-isipan nyo talaga kung uutang kayo dito. And that's it. You've reached the end of my video. If you haven't already, subscribe and hit that bell notification button. And I hope on my next vlog, good news yung ibibigay ko sa inyo. So, thank you so much for watching and I'll see you next time.